Hello Amlan, hello world. Bago ra kong nagsimba karon diri sa among simbahan sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints diri sa Dumaguete City, diri sa Pinili na mga branch sa chapel. Tapos allow me to share sa akong pinaka-best nga nakatunan diri. Daghan mi naisgutan ganina. One is pornography, nga the danger of pornography, nga daghang relationships, banag asawa nga nagbulag, families nga na broke because of kuan ng pornography. Kuan siya ng take na mo siya nga strategy or taktika ni Satan para mag-destroy ang mga relationships. Nasulti pa ganina nga may pa kuno ang panos nga pagkaon, na kung nakanakaon, pwede nimo iluwa kay panos, or pwede nimo ikuan, pwede gani isuka. Pero kung pornography na gani bisa gamay lang mosulod sa atong mind ug dili watay control para ma-cleanse ta or mawala na sa tuwa. So that's the danger of pornography na sulti ganina. Daghan mi nakatunan ganina, pero ang pinaka-importante gusto na kong ma-share ganina nga there is Facebook magod, especially kana akong kadaghanan sa mga friends na ko sa Facebook taga-Amlan, kuan siya ng daghang manulti di abitaw nga like katong gisulti ni Miriam Defensor Santiago ningon siya nga for the bad to flourish kuno, para muuswag ang mga bad, mulambo ang mga bad, it is sufficient that good men shall do nothing. Kung mga maayong mataw nga maay na lang magbuhat. So ang opposite po na siya og interpret nga nidaghan ang mga wicked o mga dautan diri sa kalibutan tungod man pod kay ang mga maayo unta nga kabalo unsay buhaton para magminayo, wala man pod ni buhat, wala man pod mutingog, wala man pod nagpakabana. So katong makadautan sila nanuoy mura bitaw naghari, sila nanuoy nagara-gara. Pagara-gara kana kanang pagkailabtanon siguro tanan nga makaklase sila mukuan sila muraslag mo flourish sila, mo progress sila, mudaghan sila tungod kay ang mga buutan ag matarong wa man poy gibuhat. Tapos ako ra pong message aniha ng mag-wonder ko nga thought, agree ko ana, pero maka-question ko ba nga naa ba na scriptures? I hope nga na scriptures nga murabag tungod daghan ang mga wicked, daghan mga dautan sa kalibutan, tungod kay mga buutan wala magigihimo pod, gahilom ra pod. So ganina nalipay ko kana gud the scriptures sa James chapter 4 verse 17. Isulti dito nga di na ko makainomdom ha, nga kung usa ka tawo nakabalo siya sa kamatuoran o sa sakto o sa pulong sa Ginoo, unya dili niya na buhaton, usa na siya kasala para niya. So kung na tay nahibal-an nga sakto og binuotan ug maayo or pulong sa Ginoo, pero wa nato nagi-apply, wa nato na siya gi-share sa uban o gihilom ra nato na sala ka na siya. So musulti ra po ko nga sa ako nakatunan sa musimbahan, there are two kinds of sins. The sin of omission and the sin of commission. The sin of commission is when you do something like gilabtan nimo ang butang nga dili imuha, minyo ka nahilabot ka sa laing tawo, imo gidaot ang reputasyon sa tao, naghimo kag baka ka mastura sa tao, usa nangilad ka para for your personal gain, mo siya ni-commit ka, ni-act ka, nibuhat kag something nga kunta sa Ginoo dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. So usa ka na sa sala. Ang laing sala is the sin of omission, when you do nothing when you're supposed to do something. Example, kabalo ka nga murabag, sample ko no, na tidal wave nga moabot, naghilom ra po ka, natulog ra po ka, so sala na kay it is ko anang expected from you to have known something very real, very true, and alarming, pero wala ni mag-isibya sa uban. Mao para sa pulong sa Ginoo, kabalotang nga muni ang mga sala, muni ang gusto nga paagi nga kita mabalik sa presensya sa Ginoo, pero wala ra puta, gahilom ra man puta. So watay gibuhat mo na siya omission, wala tay gibuhat. So masama ra po na sa James chapter 4 verse 17 nga nakabalo kita unsay tama, unsay sakto, unsay balaod sa yuta, unsay pulong sa Ginoo, unsay bisag sa ato na lang konsensya nga sakto, pero wa nato na siya gi-apply, gibuhat, gi-share, gi-act upon. Usa ka na siya sala of omission, wa nato nabuhat. Kato lang, I hope nga you're learning something from me. There are lots of things we discussed from our Sunday school and from our general service, sacrament meeting we call it, but those are just the few. And that was just the best lesson nga I learned that I feel is worth sharing to all of you. I hope you appreciate it. God bless us all. Thank you. I share this in the name of Jesus Christ. Amen.